Bumangga ng kotse sa isang bisikleta sa Makati. Nakunan ng CCTV. Lalaki, patay matapos bababain sa taxi at pagbabarilin sa Barangay Talipapa, Quezon City. Sa Barangay Commonwealth naman, lalaki nasawi ng barilin sa tapat ng kanyang tindahan. Isa sa sasakyan, bumangga sa signage at pader sa San Juan. 8 taong gulang na bata sa Pangasinan, sugatan matapos tamaan ng shrapnel ng granadang inihagis umano ng kanyang tsuhi. At advanced screening ng pelikulang The Hunger Games sa Pilipinas, dinagsa ng fans. Mga celebrity, nanood din. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Nakuna ng CCTV ang pagbangga ng isang kotse sa isang bisikleta sa Makati. Nagtamo ng mga galos ang nagbibisikleta sa aksidente. Para sa detalye, may live report si Love Anyover. Love? Rhea, hindi lang doble, dapat triple ang pag-iingat po natin. Lalo na pag tayo nagbabaybay or nagbabiyahe sa gabi at umuulan. Kagaya na lamang ng video mapapanood nyo ngayon, pag hindi po kayo nag-ingat, talagang desgrasya po ang kahahantungan ninyo. Nitong nakaraang Lunes lang, alas 10:30 ng gabi, isang aksidente po ang naganap sa Salcedo Street, corner Ayala Avenue, Makati City. Sa bandang kanan, makikita po niyo sa inyong TV screen, patawid po sa intersection ng Ayala Avenue, patungong Salcedo Street ang nagbibisikleta. Habang ang kotse naman ay paliko sa kanan at patungo naman po ng Salcedo Street. Medyo po may kabilisan yung takbo ng kotse, kaya nabangga niya ang likurang bahagi ng nagbibisikleta. Natumba po yung nagbibisikleta at nagtamo ng mga galos. Ayon sa Makati Maps, pareho pong may kapabayaan ang dalawa. Ang nagbibisikleta, beating the red light. Ang kotse naman po, may kabilisan ng takbo kahit gabi at umuulan. Pero sa bandang huli, nagkaroon din po ng pag-aayos ang dalawang driver po. Yung driver po ng kotse at yung driver po nitong nagbibisikleta. Ingat-ingat mga kapuso sa ating pagbabiyahe. Yan muna ang pinakahuling update. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Love Anyover. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Barangay Talipapa, Quezon City. Pinababa raw ang biktima sa sinasakyan nilang taxi at sa kabinaril. Narito ang report ni Oscar Oida. Sa dami ng mga balang binaon sa lalaking ito, di raw may pagkakailang matindi talaga ang galit sa kanya na mga salarin. Aabot sa mahigit 10 basyon ng pinaghalong kalibre 45 at kalibre 38 ang nakolekta ng otoridad sa paligid ng bangkay sa bahaging ito ng Quirino Highway, Barangay Talipapa, Quezon City. Base sa inisyal na pagsiyasat, alas 9:30 ng gabi, nang harangin umano ng isang van at isang kotse ang taxi na sinasakyan ng biktima na nakilala lamang sa pangalang Margan. Mula sa mga humarang na sasakyan, 8 hanggang 10 lalaki umano ang bumaba para puwersahin kunin ang biktima mula sa taxi na kanyang sinasakyan. May kumat na sasakyan, hinila pa baba itong pinuwersang pinababa. Tapos pinayuko yung mga kasama niya sa loob ng taxi. Maya-maya, yun na. Nakarinig na sila ng sunod-sunod na putok. Tapos, alisan na itong mga humila dito sa biktima natin. Ang mga impormasyong ito, ikwinento pa umano ng mga kasama ng biktima sa taxi nang magsadya sila sa presinto matapos ang pamamaril. Pero makalipas ang ilang saglit, bigla umanong nawala ang mga ito. Tatakot. Ay magbigay ng pati nga dito, medyo kulang ang pa natin. Bahala na yung CIU natin kung anong pag-follow up gagawin natin dito. Pero iba ang kwento ng matandang ito na naroon daw sa lugar na mangyari ang krimen. Anya, bagamat totoong bumaba mula sa isang taxi ang biktima, wala na raw ang naturang taxi nang mangyari ang pamamaril. Wala naman siya kasama eh. Wala siya kasama. Pagbaba ng taxi, tinira agad siya. Dahil dito, pinaghahanap na ng mga pulis ang mga nagpakilalang kasama ng biktima. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Isa pang insidente ng pamamaril sa Quezon City, isang lalaki ang patay ng paputukan ng 5 beses sa Barangay Commonwealth. Nagbabalik si Oscar Oida.
Alas 10:30 ng gabi, nang pagbabarilin hanggang sa mapatay ang 66 anyos na si Erwin Aproniano sa harap ng kanyang tindahan sa may Adarna Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. Naninigarilyo daw noon ang biktima nang lapitan ng isang lalaking armado ng kalibre 45. Walang sabi-sabi, pinaputokan nito ng 5 beses ang biktima. Matapos ito, dali-dali mo itong umangkas sa isang kasamahan nitong nakamotorsiklo, sabay arangkada patakas. Sa inisyal na pagsisiyasat, wala ka naman umunong kinuwang iba ang suspect mula sa biktima kung kaya't malabong pagnanakaw ang motibo. Ayon sa mga anak, wala pong nakaaway. Saan ano po ang angulo titigan natin ngayon, sir? Sa ngayon, tinitingnan pa rin po natin yung anong agulo. Under investigation pa rin. Tikom naman ang bibig ng mga kapitbahay ng biktima tungkol sa pangyayari. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Kinusang Mayo 1, nakalampag sa Kamara para ipanawagan ang pagsasabatas ng panukalang 125 peso across the board wage hike. Lalo na nagtaas na ang minimum na pasahe sa jeep. Narito ang report. Wala naman tayong magagawa eh. Nalito ang mga pasahero sa unang araw ng pagpapatupad ng 8.50 ang minimum na pasahe sa jeep kahapon. Reklamo ng ilang pasahero, wala raw fare guide ang ilang tsuper. Dapat may notice sa tao. Oo, taripa. Hindi naman nagre-reklamo sa bayad eh. Kailangan malaman lang eh. Siyempre, hindi alam eh. Magdadagdag sila ngayong araw to, wala pa kung yung order nila na papel. Dapat meron na sila noon, bago sila magdagdag ngayon. Ayon sa LTFRB, dahil provisional increase lang ang pinatupad ay hindi na raw kailangan pang maglagay ng fare matrix. Gayunman kailangan na magpaskil ang mga tsuper ng order mula mismo sa kanila o di kaya kahit simpleng notice na nagsasabing epektibo na ang taas pasahe. Ilang pasahero naman ang nagreklamo dahil hindi raw nasuklian nang magbayad sila ng buong ₱9 dahil wala umunong barya ang mga tsuper. Giit ng LTFRB, pwede raw ireklamo ang mga hindi nagsusukli. Nangalampag naman sa batas ang pambansa ang mga membro ng Kilusang Mayo 1 para panawagan ng pagsasabatas sa 125 peso across the board wage hike. Pero ayon sa chairman ng House Committee on Labor na si Congressman Emil Ong, hindi kakayanin ang ganito kalaking halagang dagdag sahod sa ngayon. Tutol din dito ang Malacanang. Pero ayon sa Ibon Foundation, isang independent research group, kakayanin naman daw ang 125 peso wage hike kung papayag ang mga negosyanteng mabawasan ng konti ang kanilang tubo. Na ayon sa National Statistics Office ay umabot daw